What's up mga katropa? Welcome back na the video. Kumusta po kayong lahat? At ano kaya magandang i-content ngayon? Pag-usapan muna natin about Pegasus. Diba, alam naman natin na for this kind of hobby is medyo expensive talaga siya. Kaya sa channel na to, I always recommend yung mga alternatives o dupes sa mga mahaling Pegasus. Kasi gusto naman natin maging mabango, we don't have to spend too much. Diba? Pero but still, medyo magkasos pa rin. Kaya hindi ko nire-recommend na mag-blind buy ng kahit anong Pegasus. Pero siguro for today's video, this will be going a different muna. Kasi magre-recommend ako ng 10 perfumes na they're blind buy worthy. Ito yung especially kung talagang hindi mo alam kung ano yung amoy na pabango na to. Pero I can guarantee na sulit na sulit yung pera na ibabayad mo para dito. First on our list, we have from the House of Dior. We have here, Dior Sauvage. Actually, pinag-iisipan ko kung talagang isasama ko to sa recos ko. Kasi for sure marami na kayong narinig o napanood ng mga perfume reviewer na nagsasabi na isa to sa mga nag-create ng hate nowadays kasi sobrang daming gumagaya at napaka-popular nito. Kasi sabi nga nila na ito daw ay pabango ng bayan. Siguro kahit sino daw is meron daw Dior Sauvage sa collection nila. Pero sa akin naman, napakaganda talaga at napaka-balance ng DNA ng Dior Sauvage. Kaya no wonder kung bakit marami pa talagang gumagamit ng Sauvage. Kasi kahit sobrang popular niya, lahat pa na hinahanap mo sa isang perfume is nandito pa rin. Fresh, masculine, compliment getter. At ito talaga is no-brainer talaga to. Kahit anong panahon, magandang gamitin sa Sauvage. Pero syempre, hindi natin pagkakaila na talagang mahal talaga yung Dior Sauvage. Kaya kung talagang gusto mo yung DNA ng Sauvage, don't worry mga katropa kasi ang dami ng mga clones and dupes netong perfume na to. Kaya para sa akin, highly recommended ko pa rin na magkaroon ka ng isa na Sauvage DNA sa collection mo. Next mga katropa, we have here from the House of Lattafa. We have here Lattafa Bakhar. For sure, alam niyo na to, this will be an alternative or clone to YSL EVP. Talaga sobrang close yung pagkakakopya nito at napakamura. Parang 1/10 of the price lang from the original na YSL. Pero, hindi nalalayo sa scent at performance. Meron siyang apple, ginger, tonka bean na sweet and masculine at fresh at the same time. So, napaka all year round. At kung talagang sawa ka na sa amoy ng Sauvage at Blue de Chanel at gusto mo ng Blue DNA pero mas appealing pa rin at may konting twist, dito ka sa Lattafa Bakhar. Next mga katropa, another designer brand. We have here from the House of Prada, we have Prada L'Homme. Ito is all-time na office set. Napaka-classic na amoy nito. Bagay na bagay sa office setting, bagay na bagay siya sa mga formal events, at bagay na bagay ito kung gusto mo na yung mag-amoy malinis ka. Para sa akin, yung vibe nito is mamahaling detergent, pero in a nice way. Very expensive, napakalinis, napaka-professional. Speaking of professional, ang vibe na binibigay sa akin nito at same din naman dun sa mga ibang sinasabi na ibang reviewer, parang kaamoy siya ng isang CEO ng isang company. Ganun, napaka-upscale, napaka-professional ng amoy na ito Prada L'Homme. Yun nga lang, medyo expensive siya ng konti. Pero, para sa akin, it's really worth na magkaroon ka ng isa na Prada L'Homme sa collection mo. So, if you're looking for classic na office scent na napakalinis, na pwede pang araw-araw, you may go for Prada L'Homme. Next mga katropa, another Middle Eastern brand. We have here from the House of Fragrance World, we have Jacob Clubs. Ito naman is a dupe or alternative to La Nuit de L'Homme Blue Electric na sobrang hirap nang makahanap ng perfume na yun. Kasi, correct me if I'm wrong, yun ay discontinued na po sa market. Though, kung may naman nagbebenta, sobrang mahal at talagang napakahirap talaga niyang hanapin. Pero kasi, ang ganda ng set profile na yun. Hindi lang siya fresh, hindi lang siya masculine, but at the same time, napaka-sexy ng amoy. Kasi meron itong cardamom. So, hindi lang siya pang araw-araw, but also, pwede mo din gamitin to sa date nights mo. For sure, pag ito ginamit mo, talaga mapapansin ka ng kadate. So, if you're looking for not just everyday scent, but sexy and dating, you may go for Jacob Clubs from Vegas World.
Next mga katropa, we have here from the house of Versace. We have Versace Dylan Blue. Ito naman is isa rin sa magandang blue fragrances currently on the market. At sobrang mura compared to YSLY, compared to Dior Sauvage at Bleu de Chanel. At napaka-unique din ng scent profile. Unique siya, pero may konting twist. Kasi hindi lang siya blue fragrances, hindi lang siya fresh, hindi lang siya masculine, but at the same time, meron siyang incense, at meron din siyang sea notes or aquatic notes na talagang bagay na bagay sa mainit na panahon. At ang maganda rito, wala pa ako narinig na any reformulation or humina ng performance dito sa Dylan Blue. Kaya kung ikaw is naghahanap ng isang perfume lang na gusto mong gamitin pang araw-araw o all year round, kahit anong occasion, you may go for Versace Dylan Blue. Next mga katropa, we have here from the house of Pandora Scents. We have here Dreamcatcher for Men. Base pa lang sa bote mga katropa, for sure meron ka ng idea kung yung kinukload or kinakopy nito yung perfume na to. This will be an alternative to Dolce & Gabbana The What ETP na kilalang kilala sa pinakamagandang date night fragrances. At kilala din sa medyo mahina ang performance. Napakaganda nito pang intimate. Napaka-sexy, gentleman ang amoy nito. Talagang for sure na pag makipag-date ka at ito ang ginamit mo, for sure, talagang tatatak to sa ka-date mo. Mayroong magic talaga yung DNA ng Dolce & Gabbana The One EDP na until now is talagang very popular siya. Regardless of the performance, marami pa rin talagang gusto yung perfume na yun. Kaya, again, if you like that kind of scent, pero gusto mo ng mas mura, you may go for Pandora Scents Dreamcatcher for Men. Next mga katropa, we have here the house of Montblanc. We have Montblanc Explorer. Ito for sure, alam na to ng karamihan na ito ay isa sa pinakamaganda o pinaka-close ng copy ng Creed Aventus. Pero sa presyo, hindi malapit. Bago lumabas yung mga ibang clones or inspired ng Creed Aventus, isa talaga to sa nangunguna. Until now, marami pa rin gumagamit ng Montblanc Explorer kasi napaka-mass appealing, fresh pa rin ang amoy na ito at napaka-masculine at the same. And guaranteed ng compliment creator. At very safe yung amoy na ito. Dito yung tipo na masakit sa ilong eh. Unlike do sa ibang inspired or ibang clone like Club Louis Intense Man, medyo aggressive yung kanyang opening, pero dito hindi, napaka-smooth. Pinaka-balance ng copy ng Creed Aventus. Kaya kung ikaw is talagang gusto mo yung scent ng Creed Aventus at naghahanap ka ng magandang copy, dito ka na sa Montblanc Explorer. Next mga katopa, we have here the house of Armaf. We have Club Louis Iconic. Ito naman is alternative or clone to Bleu de Chanel EDP. So para sa akin, sa lahat ng line ng Bleu de Chanel EDP, yung pinakamaganda talaga yung performance sa kanila. Kasi, ano mo yun, very balanced din. Hindi lang siya blue fragrances but also napaka-upscale ng amoy ng Bleu de Chanel. Kaya no wonder kung ba't ang dami pa talagang gumagamit ng Bleu de Chanel nowadays at hindi nakakapagtaka kung bakit sobrang din dami rin na gumagawa ng mga inspired or dupes ng Bleu de Chanel EDP. Pero para sa akin, sa mga yon, ito yung pinakamaganda na copy ng Bleu de Chanel EDP. Ang ganda ng sillage nito, kung kuha niya yung grapefruit na meron sa Bleu de Chanel EDP at dito nagpapatalo sa performance. Kaya, if you like the scent of Bleu de Chanel EDP at gusto mo na mas mura at mas maganda na performance, you may go for Club Louis Iconic. Next mga katropa, ito naman isa niche perfume. Talaga, hindi siya clone, hindi rin siya inspired. So, we have here from the house of Mancera. We have Mancera Scented Posay. Ito yung pinakakauna-una at only niche perfume sa collection nito. Kasi ang ganda ng performance nito. Just like Creed Aventus na lahat ng hinahanap mo sa isang perfume is nandito na rin. The only difference lang talaga nito sa Creed Aventus is mas citrus to para sa akin. At mas maganda yung leather note na meron dito compared dun sa Creed Aventus. So, nakailang spray pa lang ako nito, mga 4 na sprays pa lang. Pero sobrang tumatagal siya. Especially kapag nasa air condition ka. Ang layo ng sillage na naabot nito. Siguro mga 3 feet away from me, maamoy ka pa rin. Kahit more than 3 hours na, maamoy ka ng mga tao sa paligid. So yun, napaka-loud nito. Kaya dito,
medyo control lang din. Siguro enough na yung free space para dito kasi napaka-beast mode talaga nito. So, if you're looking for some unique na fresh fragrances na pamatagalan at hindi naman masyado kinukonsider yung budget, you may go for Mancera, etc. Wala si mga katropa para mabuo natin yung 10 Blind by Worthy fragrances. We have here in the house of Luxodor, we have Maharlika. Ito naman is a dupe o alternative to Roja Elysium na isa sa pinaka-favorite kong perfume of all time. Kasi kagaya ng Creed Aventus at Cedrat Bosé, lahat ng hinahanap mo sa isang perfume is andun na rin. Fresh, masculine, attention grabber, and guaranteed na compliment getter. Ang maganda naman dito, compared sa Creed Aventus at sa Cedrat Bosé, ito naman is nag-highlight dito, aside sa citrus, yung kanyang woody notes na napaka-masculine ang dating, napaka-professional, something unique na perfume na hindi mo maamoy kung kanikain mo lang. Kasi usually, ang mga naaamoy ko nowadays is Batch, Rudy Chanel, YSLY, yung mga ganung perfume, Clinic Happy, Polo Sport. Pero if you wear this, you will stand out on the rest. Sa pagkagamit ko ng Luxodor for the longest time, sobrang tagal din ng performance. So, sulit na sulit, ibabayad nyo para sa perfume na to. Kaya kung gusto mo yung perfume ng Roja Elysium, pero gusto mo ng mas murang version, you may search for Luxodor Maharlika. So, do you have it mga katropa yung aking 10 Blind by Worthy na fragrances. Maraming salamat sa pagtambay. Umabot ka hanggang dito sa tulo ng video na to. At kung pinagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. So see you on the next video. Peace.